Oo, babantayin ko naman. Atras ko po ng konti. Sige, Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. So ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Mga kapamilya, kararating lang pong balita. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang teleserye yung nangyari. Oo, abangan po natin yung mga report pa ni na Hernel Tocmo na nasa Davao City na kanina nandun lang sa labas ng KOJC compound. So saan ngayon dadalhin si Pastor Apollo Kibuloy, ano? At ano yung gagawin din ng mga miyembro ng KOJC sa ganitong development. Di ba? Yan yung abangan natin. At isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito-turn over natin siya sa Amerika. Yun ang sinasabi po ni Pastor Apollo Kibuloy na sana pwede siyang sumuko kung hindi siya ito-turn over. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga wala nang kinalaman ang executive, ang gobyerno ng Pilipinas sa korte at mga kaso. Ang isang alamin din talagang paano nahuli o nakuha, 'di ba? Ano yung saan, ito yung mga detalye nga abangan natin dahil importante po itong mga kapamilya. Alam natin na ilang araw, partner, malaking issue kung ano ba yung ginagawa daw ng mga pulis, kung ito ba ay legal, dahil nagkakaroon ng mga bungkalan doon sa loob ng compound. Dahil naririnig din na yung pagbubungkal ng mga pulis, mukhang nagbunga, partner. Ayun. Kung kung talagang doon nakuha sa compound, pero pwede rin, di ba, hindi rin natin maalis yung posibilidad na baka sa ibang lugar din nahuli or na sakote si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, so inuulit lang po natin mga kapamilya, nasa kamay na po ng mga otoridad ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang 2 linggong paghahanap para maihain ang arrest warrant. Ito po ay kinumpirma ni DILG Secretary Benher Abalos. Kasi Yan po ang mahalaga, pinakahuling update. ang mahalaga dyan ay may mga kaso na nandito sa Maynila, di ba? Yung mga sinambangan ng Department of Justice sa Pasig City at sa Quezon City. Ito yung mga human trafficking at child and sexual abuse na mga cases. Ay, ang maganda rin ito ay gugulong yung hustisya para maharap na yung mga kaso at masagot din ni Pastor yung mga akusasyon. Yun ang magandang punto dito. Maybe maganda ng pagkakataon nito. Take advantage na to explain. Remember, si Pastor Apollo Kibuloy ay isang leader ng isang malaking grupo na tumitingala sa kanya. So siguro, nararapat lamang na talagang sundin yung batas, yung proseso, at ipaliwanag din kung ano ba talaga yung totoo doon. At sana payapa rin yung nangyaring yung nangyaring development.